Nang pumasok si Lorenzo Rivas, isang 67 anyos na veterano ng Army sa Riverside County Animal Shelter sa California sa pag-asang makahanap ng asong makakasama niya, sinalubong siya ng pinakamalungkot na tagpo na nakita niya sa buong buhay niya. Sa kulungan bilang 23, nakaupo ang isang 4 na buwang gulang na German Shepherd na si Bravo, na isinuko lamang 2 linggo ang nakalipas. Nang tumingin ang munting aso at nakita si Lorenzo, bigla itong umiyak at umalulong sa sobrang saya. Ang mga hiyaw nito ay pumuno sa himpapawid, matindi at walang mapigil, at pinatahimik ang lahat ng tao sa loob ng shelter. Sa mismong pagkakatinginan ng kanilang mga mata, may isang bagay na makapangyarihan ang nangyari. Hindi ito isang ordinaryong pagkikita ng isang tao at isang aso sa isang shelter. Isa itong muling pagkikita, hindi inaasahan at napakalalim ng emosyon ng 2 kaluluwang dating pinaglayo ng mga pangyayari na wala silang kontrol. Ang kwento nina Lorenzo at Bravo ang nagpaliwanag kung gaano katatag ang kanilang koneksyon. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi na isuwing pauwi ni Lorenzo si Bravo noong araw na iyon ay magpapakita kung paano minsan ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugan ng paggawa ng napakasakit na desisyon. Ang desisyong naghihintay kay Lorenzo sa loob ng kulungang iyon ang magpapaharap sa kanya sa lahat ng paniniwala niya tungkol sa katapatan, pananagutan, at ang pagbibigay ng kapakanan ng iba bago ang sarili. Ang kanilang huling sandali na magkasama ay nagpapatunay ng isang pambihirang katotohanan na may mga ugnayan na kahit gaano katagal ang lumipas, gaano man kalayo, at kahit pa sa pinakamabigat na pagsubok ng buhay ay nananatiling matibay. Ang maririnig mo ay isa sa mga pinakamatinding kwento mula sa isang animal shelter, at maaaring baguhin nito kung paano mo tinitingnan ang ugnayan ng tao at ng mga hayop na nagmamahal ng walang kondisyon. Isang karaniwang Sabado sa Riverside County Animal Shelter, matao, maingay, puno ng pag-asang enerhiya. Doon pumasok si Lorenzo Rivas. Ang kanyang magaspang na mga kamay ay may hawak na luma at gamit na wallet na gawa sa balat. At kahit 67 taong gulang na siya, ang kanyang matikas na tindig ay sumasalamin sa disiplina ng isang sundalo. Si Lorenzo, isang retiradong Army Staff Sergeant, ay nagsilbi sa 3 misyon sa Afghanistan. Taglay niya ang kalmadong presensya ng isang taong humarap sa kagandahan at kalungkutan ng mundo. Naghahanap ako ng aso, sinabi niya kay Valeria Morales, ang 28 anyos na tagapag-ugnay ng shelter. Yung kalmado at matalino, mag-isa na ako ngayon at pakiramdam ko oras na para muling magkaroon ng kaibigan. Si Valeria na 5 taon nang tumutulong magpares ng mga aso sa mga nais mag-ampon ay bihasa sa pagbasa ng kilos ng tao. Napansin niya kung gaano kalinis at maayos manamit si Lorenzo, kung gaano kabait at maingat ang bawat salitang binibitawan nito. Agad niyang naisip ang ilang matatandang aso na mas magiging masaya sa isang tahimik na tahanan. Papakilala ko sa iyo ang ilan sa aming mga senior dogs, alok niya habang inaakay si Lorenzo sa adoption area. Mayroon kaming matatandang Shepherd at Labrador na siguradong matutuwa sa isang malambot na kama. Habang naglalakad sila sa tabi ng mga kulungan, dinig ni Lorenzo ang ingay, mga tahol, mga alulong at mga iyak na puno ng pag-asa. Bawat isa ay naghahangad ng pansin. Ngunit isang tunog, mahina ngunit matulis, ang nagpahinto kay Lorenzo. Hindi ito basta tahol, isa itong kakaibang iyak, tila isang senyas na para lamang sa kanya. Ano iyon? Tanong niya, nanginginig ang boses sa damdamin. Sinundan nila ang tunog papunta sa kulungan bilang 23. Sa loob, naroon ang isang batang tuta ng German Shepherd na kayakap sa pader sa pinakadulo. Ang kulay niya ay klasiko, mayamang itim at tan, at ang mga mata niya ay puno ng talino.
Ang kanyang mga tainga ay nagsisimula ng tumayo tulad ng anumang shepherd sa ganoong edad. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Nang makita ng tuta si Lorenzo, bigla itong tumayo at tumakbo papunta sa gate, buong katawan niyang pilit umaabot, gumagawa ng mga tunog na mas malapit sa hikbi kaysa tahol. Hindi iyon normal, may mas malalim, pagkilala, pananabik, kaligayahan. "Bravo!" bulong ni Lorenzo habang lumuhod. "Bravo! Ikaw ba talaga yan, kaibigan?" Nabaliw sa tuwa ang tuta, idinidiin ang katawan sa gate, umiiyak at umuunggol habang dumadaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang buntot ay pumapalo ng sobrang lakas, halos matumba siya. Ang kanyang mga daing ay hindi pa narinig ni Valeria noon, dalisay, puno ng sakit at pagmamahal. "Kilala ninyo ang asong ito?" tanong ni Valeria kahit alam na niya ang sagot. Basang-basa ang mga mata ni Lorenzo habang inilalapit ang kamay sa bakod upang haplusin ang ilong ng tuta. "Akin siya," mahina niyang bulong. "Dati siyang akin. Inalagaan ko siya mula 6 na linggong gulang pa lang siya. Bravo ang pangalan niya." Tiningnan ni Valeria ang kanyang tablet para sa impormasyon. Ayon sa kanilang talaan, isinuko si Bravo 2 linggo pa lang ang nakalilipas ng isang babaeng nagsabing siya ang may-ari. Ngunit ngayon, napansin niyang may mali sa kwento, parang may kulang. "Sir, kailangan nating mag-usap," mahinahon na sabi ni Valeria. Mukhang may hindi pagkakaintindihan tungkol sa pinagmulan ng asong ito. Pero hindi nakikinig si Lorenzo. Nakatutok ang mga mata niya kay Bravo na umiiyak ng sobrang lakas, kaya nagsimula ng magtipon ang mga tao sa shelter, nahihila ng matinding damdamin na nanggagaling sa kulungan. Malinaw, hindi ito pangkaraniwang pagkikita. Lahat ng nanonood ay nakaramdam, hindi lang ito simpleng pagkilala, ito'y parang kasaysayan na muling nagbalik sa tahanan, at habang pinapanood ni Valeria ang dalawa, naramdaman niyang parang nadurog ang kanyang puso. Maya-maya sa isang tahimik na silid, umupo si Lorenzo habang nakayakap si Bravo sa kanyang kandungan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sa shelter, ang tuta ay kalmado at payapa. Habang marahang hinihimas ni Lorenzo ang balahibo ni Bravo, nagsimula siyang magkwento, at ang kanyang ibinahagi ay mas masakit kaysa sa inaasahan ni Valeria. "Nakuha ko si Bravo ng 6 na linggo pa lang siya," tahimik na sabi ni Lorenzo. "Ang asawa kong si Elisa kakadeklara lang na may malubhang cancer, stage 4. Ang sabi ng mga doktor, baka 6 na buwan na lang siya." Palaging mahilig si Elisa sa mga German Shepherd. Sa loob ng 40 taon ng kanilang pagsasama, ilang beses na silang nag-alaga ng mga ganitong aso. Nang malaman ni Elisa na limitado na ang kanyang oras, humiling siya ng isa pang tuta na maaalagaan sa mga huling buwan niya. Si Bravo ang naging tuta na iyon. Lagi siyang nasa tabi ni Elisa sa bawat chemotherapy session na parang nauunawaan niya ang pinagdadaanan nito. Hindi siya kailanman nakasagabal, lagi lang siyang tahimik na nakadikit, nagbibigay ng tahimik na pagdamay. Kahit bata pa si Bravo, nagawa niyang umangkop sa mga pangangailangan ni Elisa. Pinahupa niya ang kanyang pagiging malikot at inangkop ang sarili sa mahinang kalagayan ni Elisa. Matagal siyang nakahiga sa tabi ng kama ng ospital ni Elisa, naalala ni Lorenzo, habang marahang hinihimas ang balahibo ni Bravo. Kapag sobrang mahina na si Elisa para maglaro, ilalagay lang niya ang ulo niya sa braso nito. Sa mga araw na medyo maganda ang pakiramdam niya, magdadala si Bravo ng laruan at ilalapag sa paanan niya. Parang alam niya, siya ang nagsilbing ginhawa ni Elisa. Nabuhay pa si Elisa ng 8 buwan na lampas sa sinabi ng mga doktor. Naniniwala silang dalawa na si Bravo ang nagbigay sa kanya ng lakas, ng dahilan para ipagpatuloy ang laban. Matapos pumanaw si Elisa, 3 buwan na ang nakalipas, si Lorenzo at Bravo ay naging sandalan ng isa't isa sa pagharap sa kalungkutan. Magkasama silang nagluksa,
Magkasama nilang naramdaman ang katahimikan at lungkot sa bahay na dati ay puno ng tawanan. Gabi-gabi, si Bravo ay natutulog sa pwesto ni Elisa sa kama, naghihintay sa isang taong alam niyang hindi na babalik. Sabi ni Lorenzo, halos hindi na marinig ang boses sa pagbasag ng damdamin. Alam niyang wala na si Elisa pero patuloy pa rin siyang naghihintay. Nagbago ang lahat 6 na linggo pagkatapos ng pagpanaw ni Elisa. Habang naglalakad kasama si Bravo, bigla na lamang bumagsak si Lorenzo dahil sa matinding atake sa puso. Dumating ang mga paramedic at natagpuan siyang walang malay sa kalsada. At si Bravo ay nakaupo sa tabi niya, matatag at ayaw umalis kahit pinilit ng mga medics. 2 linggo akong nasa ICU, kwento ni Lorenzo. Wala akong alam sa nangyayari sa labas. Habang nasa ospital si Lorenzo, dumating ang kanyang anak na si Claudia mula Oregon para asikasuhin ang lahat. Dahil sa matinding pagdadalamhati at pagmamadali, gumawa si Claudia ng mga desisyong akala niya ay para sa ikabubuti ng lahat. Hindi niya naunawaan kung gaano kalalim ang ugnayan ng kanyang ama kay Bravo. Dahil malayo ang tirahan at may sariling pamilya at responsibilidad, ginawa ni Claudia ang sa tingin niya ay pinakamainam para kay Bravo. Nakahanap siya ng pamilya na handang ampunin si Bravo. Yung mga Dominguez, sabi ni Lorenzo, mababait na tao, may mga anak. Akala niya mas magiging masaya si Bravo sa mga taong may mas maraming oras at lakas. Pero hindi ito nangyari ayon sa plano. Hindi naisip ng mga Dominguez kung gaano kahirap alagaan ang isang tuta na nagluluksa at sensitibo. Labis ang pagkalungkot ni Bravo. Kumakagat siya ng mga gamit, tumangging kumain at umiiyak buong gabi. Halatang nalilito at nagdurusa. Makalipas lang ng 3 linggo, sumuko sila at sa halip na ibalik si Bravo kay Lorenzo, dinala nila ito sa shelter at sinabing isang ligaw na aso siya. Ayaw nilang ipaliwanag kung bakit nila isinusuko ang isang purebred na tuta pagkatapos lang ng ilang linggo, sabi ni Lorenzo. Kita sa kanyang boses ang pait. Ramdam ni Valeria ang galit na pumupuno sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bakit hindi mo siya agad hinanap? Mahinahong tanong niya. Nasa rehabilitation ako para sa puso ko, sagot ni Lorenzo. Sinasabi lang ng anak ko palagi na maayos si Bravo. Masaya siya kasama ng bagong pamilya. 3 araw pa lang ang nakalipas nang malaman kong isinuko nila siya. Mula noon, tumatawag na si Lorenzo sa lahat ng animal shelter sa lugar, desperadong hanapin si Bravo. At ngayon, sa isang himala, nagkita silang muli. Ngunit may isang problema, at alam na ni Valeria ito bago pa man niya itanong. Ginoong Rivas, maingat na sabi ni Valeria, kaya niyo po ba talagang alagaan ang isang tuta ngayon matapos ang lahat ng pinagdaanan ninyo? Hindi agad sumagot si Lorenzo. Ang katahimikan sa silid ay nagsabi ng higit pa kaysa anumang salita. Habang yakap-yakap niya si Bravo, daman niya ang bigat ng katotohanan. Pagkatapos ng atake sa puso, nagbago ang kanyang katawan. Malinaw ang sabi ng doktor, kailangan niyang iwasan ang pagod at stress. Bawal magbuhat, bawal ang matinding aktibidad. Mahina niyang sabi, marahang hinigpitan ang yakap kay Bravo. 40% na lang ang kakayahan ng puso ko. 6 na gamot ang iniinom ko. At 3 beses isang linggo akong pumupunta sa rehabilitation. Parang nauunawaan ni Bravo ang pinag-uusapan, kaya lalo siyang sumiksik sa dibdib ni Lorenzo at inilapat doon ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating sa shelter, kalmado na siya. Tahimik na pinanood ni Valeria, mabigat ang damdamin. Marami na siyang nasaksihang emosyonal na tagpo sa mga taon niyang pagtatrabaho sa shelter, pero ito ang isa sa pinakamabigat. Alam niyang dapat magkasama sina Lorenzo at Bravo, pero tila hindi pabor ang tadhana sa kanila. Karaniwan mataas ang enerhiya ng mga German Shepherd na tuta, mahinahong sabi ni Valeria. Pero mukhang kakaiba si Bravo, natuto na siyang maging kalmado at mahinahon. Lalaki siyang malaki at malakas.
dagdag niya. Baka umabot ng 70 o 80 libra, puno ng lakas at kumpiyansa. Dahan-dahang tumango si Lorenzo, baka sa mukha niya ang sakit ng desisyon na kailangang gawin. 4 na German Shepherd na ang naalagaan namin ni Elisa sa mga taon namin, sabi niya. Alam ko kung ano ang kailangan nila at alam ko na hindi ko na kayang ibigay iyon ngayon. Ang pinakamasakit sa lahat ay alam niyang natutunan na ni Bravo kung paano maging perpektong kasama para sa isang tulad niya. Sa panahon ng karamdaman ni Elisa, nahubog ang katahimikan at kalmadong ugali ni Bravo. Hindi na niya kailangan ng mahabang oras ng pagtakbo o walang humpay na laro. Ang kailangan niya ay paglalapit, pagmamahal at kapayapaan, mga bagay na mayroon si Lorenzo. May ilang solusyon siguro, sabi ni Valeria, puno ng pag-asa ang boses. Baka pwedeng kumuha ng dog walker o magpasok siya sa doggy daycare. Maingat na mungkahi ni Valeria, o baka may kamag-anak kayo dito na pwedeng tumulong. Umiling si Lorenzo. Nasa Oregon ang anak ko, sagot niya. Sinabi na rin niya na hindi raw dapat akong nag-aalaga ng aso. Ang totoo, umaasa lang ako sa pensyon ko mula sa Army at Social Security. Halos hindi nga sapat para sa mga gamot ko, paano pa kaya sa pagkuha ng tagapag-alaga ng aso? Biglang may narinig silang mahinang boses mula sa may pintuan. Si Dr. Carmen Delgado iyon, ang volunteer veterinarian ng shelter. Pumasok siya sa silid at umupo sa tabi nila. Nandoon si Dr. Delgado noong unang sinuri si Bravo at napansin niya noon ang isang nakakabahalang bagay. Si Bravo ay labis na malungkot at balisa. Ginong Rivas, mahinahong sabi ni Dr. Delgado, mula nang dumating si Bravo dito, hindi naging maganda ang lagay niya. Halos hindi siya kumakain, hindi siya nakikipag-ugnayan sa iba at madalas nakayuko lang sa pinakadulo ng kanyang kulungan. Lahat kami nag-aalala sa kanya. Pero ang nakikita nila ngayon ay ibang-iba. Ang tuta na parang walang buhay at matamlay ay biglang naging alerto, puno ng damdamin at atensyon. Ang dating tahimik at nakalugmok na si Bravo ay ngayon puno ng sigla, may liwanag sa mga mata at determinasyon sa kilos. Mula sa medikal na pananaw, patuloy ni Dr. Delgado, ang pinakakailangan ngayon ni Bravo ay hindi matinding aktibidad. Ang kailangan niya ay emosyonal na seguridad. Marami siyang pinagdaanan, 2 malalaking pagkawala sa loob lang ng ilang buwan. Kung muli natin siyang ilalayo kay Ginoong Rivas, maaring seryosong maapektuhan ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Nalilito si Valeria. Alam niyang may mga patakaran ang shelter sa mabuting dahilan. Ginoong Rivas, mahinahon niyang sinabi, may mga pulisiya kami sa pag-aampon upang masiguro na ang bawat aso ay mapupunta sa isang matatag na tahanan habang buhay. Tumingin si Lorenzo kay Bravo na nakatitig pabalik sa kanya ng may buong pagtitiwala at pagmamahal. Alam kong hindi na ako ang perpektong kandidato, mahina niyang sabi, pero kami ni Bravo, pareho kaming nawalan ng lahat, naiintindihan namin ng isa't isa. Muling nagsalita si Dr. Delgado at ang sumunod niyang sinabi ang nagbago sa lahat. 15 taon na siyang veterinaryo at nire-respeto siya ng buong staff. Ang ideya niya ay matapang, puno ng malasakit at labas sa karaniwang patakaran. Gusto kong magmungkahi ng isang kakaibang solusyon, sabi niya, lumingon kay Valeria. Paano kung ituring natin itong isang medikal na rekomendasyon? Napatitig si Valeria, tila nagtataka. Ituloy mo, sagot niya. Tumango si Dr. Delgado. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga hayop sa paggaling ng tao. Ang mga emotional support animals at therapy dogs ay napatunayan ng may mabuting epekto. Sa kaso ni Ginoong Rivas, si Bravo ay maaaring makatulong upang mapababa ang stress, bigyan siya ng dahilan para gumalaw ng dahan-dahan bawat araw, makatulong sa routine at emosyonal na balanse. Maaari itong makatulong sa paggaling ng kanyang puso.
Nagbago ang ekspresyon ni Lorenzo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nakita sa mukha niya ang pag-asa. Tila naramdaman ito ni Bravo. Tumayo ang kanyang mga tainga at tumitig ng diretsahan kay Lorenzo, kalmado at payapa. Pero paano naman ang pangangailangan ni Bravo sa aktibidad? Tanong ni Valeria, na halatang nag-aalala pa rin tungkol sa natural na pagiging aktibo ng isang German Shepherd na tuta. Malinaw na pinag-isipan ito ni Dr. Delgado. Hindi na parang karaniwang tuta si Bravo. Dahil sa kanyang pagdadalamhati, naging mas tahimik siya at mas nakatuon sa pagkonekta sa isang tao lang. Ang kailangan niya ngayon ay hindi mahahabang pagtakbo o matinding laro, kundi isang maayos na routine, ginhawa at matatag na ugnayan, kaya itong ibigay ni Lorenzo. Sa sandaling iyon, pumasok si Maria Herrera, ang direktor ng ampunan. Tahimik siyang nakinig sa lahat ng pinag-usapan. Sa 20 taong karanasan sa pamamalakad ng mga ampunan ng hayop, alam ni Maria na minsan ang pinakamagandang resulta ay nangyayari kapag may kaunting pagbibigay luwag sa mga patakaran. Ginoong Rivas, mahinahon niyang tanong, bukas ka ba sa pagtanggap ng tulong mula sa amin? Maaari kaming mag-check-in kada buwan, magbigay ng gabay sa pagsasanay at tumulong kung sakaling magkaroon ng anumang problema. Talagang oo, agad na sagot ni Lorenzo. Ang gusto ko lang ay kung ano ang pinakamabuti para kay Bravo at kung nangangahulugan iyon ng pagtanggap ng tulong, handa ako. Naramdaman ni Valeria ang bugso ng damdamin. Marami na siyang nakita na dumaan sa ampunan, pero bihira siyang makakita ng taong kasing tapat at kasing dedikado ni Lorenzo. Paano kung gawin natin itong foster to adopt na kasunduan? Mungkahi niya. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na obserbahan kung paano ang kalagayan habang nabibigyan si Bravo ng isang matatag na tahanan kaagad. Isang malikhaing solusyon iyon at ipinakita kung ano ang posibleng mangyari kapag ang pagkalinga ang nangingibabaw. Sa sumunod na oras, inayos nila ang mga detalye. Mag-aalaga si Lorenzo kay Bravo bilang foster sa loob ng 90 araw na may layunin na ampunin siya ng tuluyan kung magiging maayos ang lahat. Sasamahan sila ng ampunan, magbibigay ng alagang veterinaryo, libreng serbisyo sa paglalakad ng aso mula sa mga voluntaryo at regular na pag-check-in. Ang pinakamahalaga, voluntaryo si Dr. Delgado na maging pangunahing veterinaryo ni Bravo. Susubaybayan niya ang kalusugan ng katawan at emosyonal na paggaling nito. Gusto kong idokumento ang kasong ito, sabi niya kay Maria. Maaaring makatulong ito sa ibang mga ampunan na humaharap sa mga mas matatandang nag-aampon o mga hayop na nagpapagaling mula sa trauma. Habang inihahanda ang mga huling dokumento, hindi kumikilos si Bravo mula sa tabi ni Lorenzo, para bang natatakot siyang mahiwalay muli. Pero malinaw ang pagbabagong nangyari sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, mas maliwanag ang mga mata. Kumaway pa siya ng buntot sa unang pagkakataon mula nang dumating sa ampunan. Alam niyang uuwi na siya, mahinang sabi ni Valeria. Nilagdaan ni Lorenzo ang mga papeles gamit ang nanginginig na kamay, puno ng luha ang mga mata. Salamat, sambit niya, na puno ng emosyon ng boses. Salamat sa pagtitiwala sa amin. Nangangako ako, hindi ninyo ito pagsisisihan. Habang nagsisimula ng umusbong ang pag-asa, may isang panibagong pagsubok na tahimik na paparating, isang pagsubok na magtutulak sa ugnayan ni na Lorenzo at Bravo nang higit pa sa inaasahan ng sinuman. Tahimik pero emosyonal ang biyahe pauwi sa simpleng bahay ni Lorenzo sa suburban Riverside. Nakaupo si Bravo sa tabi ng driver. Paminsan-minsan ay marahang inilalapag ang kanyang paa sa braso ni Lorenzo na para bang pinapatunayan sa sarili na totoo ang lahat ng ito. Mahina ang pagkukwento ni Lorenzo habang nagmamaneho. Ibinabahagi ang mga saloobin
tungkol sa bagong buhay na bubuuin nila. Magiging iba na ang lahat ngayon, anak, sabi niya habang papasok sa driveway ng bahay na kanilang pinagsamahan ni Elisa sa loob ng 30 taon. Tayong dalawa na lang, isang araw sa isang pagkakataon. Ang naging reaksyon ni Bravo pagbalik sa bahay ay agad-agad at masakit sa puso. Tumakbo siya diretso sa paboritong upuan ni Elisa, sa lugar kung saan madalas siyang sumisiksik sa tabi nito noong may sakit si Elisa. Tinitigan niya iyon, naghintay, umaasa. Nang walang dumating, ang saya ay napalitan ng pagkalito at tahimik na lungkot. Hinding-hindi na siya babalik, kaibigan, mahinang sabi ni Lorenzo habang lumuhod sa tabi ng upuan at humiga si Bravo sa harapan nito. Pero ang pagmamahal niya ay nananatili sa bahay na ito at dadalhin natin yon magkasama. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay kasama si Bravo ay naging mas maganda kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sinunod ni Lorenzo ang isang banayad na pang-araw-araw na routine na nakasentro sa kanyang mga appointment sa rehab, at iyon din pala ang perpektong kailangan ni Bravo. Nagsisimula sila ng araw sa mabagal na paglalakad sa paligid ng kapitbahayan. Pagkatapos ay tahimik na umaga na magkasama, nagbabasa si Lorenzo o gumagawa ng maliliit na gawain habang si Bravo ay nananatili sa tabi niya. Ang mga hapon ay payapa, madalas silang magpahinga sa bakuran sa ilalim ng araw. Sa lingguhang check-in, namangha ang mga tauhan ng ampunan sa pagbabago ni Bravo. Ang dating balisang aso na inilarawan bilang mahirap kontrolin ay tuluyang nagbago. Ngayon kalmado na siya, marunong magbasa ng damdamin at may malalim na koneksyon kay Lorenzo. Sumasabay siya sa enerhiya ni Lorenzo, sabi ni Dr. Delgado sa isang pagbisita. Kapag pagod si Lorenzo, agad itong nararamdaman ni Bravo at nananatiling tahimik. Kapag maganda ang pakiramdam ni Lorenzo, nagiging masigla rin siya at nagiging malaro. Lalong tumibay ang kanilang samahan bawat araw. Binago ni Lorenzo ang kanyang paraan ng pag-aalaga. Wala nang matitigas na pagdisiplina, puro malumanay na salita at banayad na paggabay. Tumugon si Bravo sa parehong paraan, ipinakita ang pagtitiis, katapatan at halos parang tao na pag-unawa sa mga limitasyon ng kanyang kasama. Napansin din ito ng mga kapitbahay. Si Gyung Torres, ang matandang byuda sa katabing bahay, ay madalas mapansin ang malaking pagbabago kay Lorenzo. Inaalok niyang ipasyal si Bravo kapag may mga appointment si Lorenzo at madalas na kumustahin ito. Binigyan siya ng dahilan ni Bravo para bumangon ulit, kwento niya kay Valeria sa isang follow-up na tawag. At si Bravo, alam niyang nahanap na niya ang kanyang tahanan. Mabilis na kumalat ang balita ng kanilang tagumpay. Ibinahagi ni Dr. Delgado ang kanilang kwento sa isang profesional na kumperensya ng mga veterinaryo. Gamit ito bilang isang makapangyarihang halimbawa na kung minsan mas mahalaga ang emosyonal na pangangailangan kaysa sa mahigpit na pamantayan ng pag-aampon. Pero habang nagsisimula ng maging permanente ang kanilang payapang routine, unti-unting lumitaw ang mga senyales ng problema. Nagsimulang makaramdam si Lorenzo ng labis na pagod kaysa dati. Hindi niya ito pinansin, iniisip na bahagi lamang ito ng kanyang paggaling, ngunit mas naging madalas ang hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at labis na panghihina. Si Bravo ang unang nakapansin bago pa man ang iba. Lagi siyang nakadikit sa tabi ni Lorenzo, halatang nag-aalala tuwing napapagod o bigla ang kumikilos si Lorenzo. Mas naging mapagmasid at protektibo ang kilos niya. Alam niyang may mali, sabi ni Lorenzo kay Dr. Delgado sa isang mahirap na linggo. Laging alam ng mga aso bago pa tayo. At tama si Bravo. Pagkalipas ng 3 buwan mula nang magkasama silang muli, biglang lumala ang kondisyon ni Lorenzo. Ang mga iniisip niyang simpleng sintomas ng paggaling ay sintomas na pala ng lumalalang heart failure. Maingat ngunit tapat na ipinaalam ng kanyang cardiologist ang balita, hindi na bumubuti ang kanyang puso at nauubos na ang oras niya. Gaano pa katagal ako?
Mahinang tanong ni Lorenzo. Mahirap sabihin, sagot ng doktor. Siguro ilang linggo o ilang buwan kung papalarin tayo. Sisiguraduhin naming komportable ka pero hindi na talaga nakakayanan ng puso mo. Ang unang pumasok sa isip ni Lorenzo ay hindi ang sarili, kundi si Bravo. Ang asong 2 beses nang nawalan ng mahal sa buhay at ngayon ay malapit nang maranasan ulit iyon. At tila alam na ni Bravo ang lahat, hindi na siya umaalis sa tabi ni Lorenzo, madalas na inilalagay ang ulo sa dibdib nito na para bang pinakikinggan ang bawat pintig ng puso. Sa mga mahabang pag-idlip o tahimik na mga sandali, hindi siya lumalayo, nag-aalok ng init at presensya ng hindi humihiling ng kapalit. Siya na ang nag-aalaga sa akin ngayon, sabi ni Lorenzo kay Valeria sa isang pagbisita sa bahay. Para bang may bago na siyang tungkulin, hindi lang kaibigan, kundi tagapag-alaga. Lubos na naantig ang mga tauhan ng ampunan at nagsama-sama silang tumulong kay Lorenzo at Bravo sa abot ng kanilang makakaya. Nagsimula silang gumawa ng plano, isang plano na magbibigay ng kapanatagan kay Lorenzo tungkol sa kinabukasan ni Bravo at magbibigay sa kanilang dalawa ng mas mahabang panahon na magkasama. Nakipag-ugnayan ng mga doktor sa mga local na rescue group ng German Shepherd upang maghanap ng pwedeng maging bagong tahanan para kay Bravo, isang taong makakapagbigay ng aktibo at maayos na pamumuhay na kakailanganin niya kalaunan. Ngunit ang pinakanakakagulat at pinakamasentimiento ay nanggaling sa isang taong malapit mismo sa kanila. Si Claudia, anak ni Lorenzo mula sa Oregon, ay lumipad pa uwi upang makasama ang ama sa mga huling araw nito. Ngunit ang nasaksihan niya ay nagbago ng lahat. Nakita niya ang malalim na koneksyon ni na Lorenzo at Bravo. Nakita niya kung paanong hindi lang pagkakaibigan ang dala ni Bravo, kundi kapayapaan, ginhawa at dignidad para sa kanyang ama sa mga huling sandali nito. Isang gabi, umupo siya sa tabi ng ama at mahinahong nagsabi, "Kapag dumating ang panahon, gusto kong kunin si Bravo," aniya. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil parte na siya ng pamilya natin. Kay mama siya dati tapos sa'yo. Ngayon, dapat kasama na rin siya sa akin. May mga hakbang na si Claudia para maisakatuparan ito. Nag-research siya tungkol sa pag-aalaga ng German Shepherd, nakipag-usap sa mga tagasanay at naghanda na ng lugar sa kanilang tahanan. Kailangan matutunan ng mga anak ko kung ano ang tunay na katapatan at pagmamahal, sabi niya sa mga tauhan ng ampunan. Matutulungan sila ni Bravo na makita iyon. Lumambot ang mukha ni Lorenzo, halatang gumaan ang pakiramdam. Mahina ang boses niya pero puno ng damdamin. Yan lang naman ang gusto ko, na malaman kong may magmamahal pa rin sa kanya. Ang mga huling linggo ay naging isang mahalagang regalo. Maghapon at magdamag na magkasama sina Lorenzo at Bravo. Madalas nakaupo ng tahimik sa lumang upuan ni Elisa. Nakayakap si Bravo sa kanya habang nagkukuwento si Lorenzo, mga alaala ng kanilang buhay, ng pag-ibig na tumagal ng dekada at ng samahang hindi nagpatinag sa sakit at paghilom. Alagaan mo ang pamilya ni Claudia gaya ng pag-aalaga mo sa amin. Mahinang bulong ni Lorenzo isang araw habang hinahaplos ang ulo ni Bravo. Ituro mo sa kanila kung paano magmahal ng buong buo nang walang hinihintay na kapalit. Pumanaw si Lorenzo ng payapa sa isang tahimik na umaga ng Martes. Nasa tabi niya si Bravo, nakapatong ang ulo sa dibdib ni Lorenzo. Hindi siya gumalaw, nakapatong ang isang paa sa dibdib ni Lorenzo. Parang binabantayan siya hanggang sa kanyang huling hininga, tahimik, tapat at matatag. Ang katahimikan ni Bravo ay nagbigay ng matinding damdamin sa lahat ng nakasaksi. Pagdating ni Claudia ng hapon na iyon, nadatnan niyang nakabantay si Bravo sa tabi ng kama ni Lorenzo. Hindi siya balisa. Nagbibigay siya ng respeto sa taong labis na nagmahal sa kanya. Lumuhod si Claudia at dahan-dahang lumapit si Bravo at inilapat ang ulo sa kanyang kandungan. Isa itong tahimik na pamamaalam
at pagtanggap ng panibagong simula. Ngayon kasama na si Bravo kina Claudia sa Oregon, hindi lang siya alagang hayop, isa siyang tagapangalaga ng mga alaala, simbolo ng walang kondisyong pagmamahal at buhay na paalala na may mga ugnayan na hindi kailanman nawawala. Kung naantig ka sa kwento ni na Lorenzo at Bravo, naway maging paalala ito na ang tunay na pagmamahal ay nananatili. Lampas ito sa edad, distansya at kamatayan. Itinuturo ng kanilang kwento na ang pinakamahalagang regalong maibibigay natin ay ang siguraduhing magpapatuloy ang pagmamahal kahit wala na tayo. Isaalang-alang ang pagsuporta sa mga programa na nag-uugnay sa mga nakatatanda at mga hayop mula sa ampunan o sa mga rescue group na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ibahagi ang kwentong ito upang malaman ng iba na hindi kailanman huli ang lahat para magmahal o mahalin. Mag-subscribe para sa higit pang totoong kwento na nagpapatunay na walang hangganan ang pagmamahal at minsan ang pinakakahulugan ng ating buhay ay nasusulat sa mga sandaling naglalaya tayo ng may dignidad at bukas na puso. Dahil bawat araw kasama ang mga mahal natin ay mahalaga. At madalas, ang pinakamagagandang bahagi ng buhay ay nangyayari sa katahimikan, sa mahinahong pamamaalam at sa pagmamahal na hindi kailanman maglalaho kahit matapos na ang huling pintig ng puso.